Hi! Hi, schoolmates! Welcome to Schoolmates Break Time Live! And tonight, syempre, break time muna tayo sa mga social issues, di ba, Gab? Iba naman yung pag-uusapan natin today. Parang fun! And I'm pretty sure excited na sila lahat sino yung mga magiging guest natin tonight. Right, Gab? That's right, Tesh. And Trisha, ngayong gabi, no, syempre, alam naman natin na ngayong nasa community quarantines tayo, mag-impose ng lockdowns, marami tayong namimiss sa pagkain. Di ba, Trish? Yeah. Nagkakaroon natin na quarantine cravings, right? Yes. And ngayong gabi, syempre, saktong-sakto yan sa topic natin. Kasama ang ating mga guests na talagang dapat abangan ng mga schoolmates natin. Tama, Trish? Oh, I'm pretty sure familiar sila sa'yo, and I'm pretty sure familiar din yung ating mga schoolmates sa kanila. So, I'm guessing gusto na nilang ma-interview tonight. Gab, take it away. Sino nga ba itong mga guests natin? Pero bago yan, Trish, syempre, nabanggit ko nga kanina na napakarami nating namimiss na kainin na restaurants dito. Lalo mo ting post ng lockdowns. And itong topic natin ngayong gabi, matagal na itong pinag-uusapan. Napaka-seryosong usapin. Actually, nag-aaway yung mga tao tungkol dyan, di ba? Maraming opinion tungkol dito. At masasabi nga natin na di ba? Trending to palagi Marami kasi iba't ibang tao patungkol dito. At ang pag-uusapan natin, Trish, for tonight, ay dapat nga ba ang pineapple as a topping sa pizza? Ay! Okay. Maraming nasirang relasyon dyan at friendships, di ba? Sa topic na yan. Pero ako, Trisha, wala akong bias, wala akong pinapanigan dyan sa ganyang usapin yan. Pero, masasabi naman natin na grabe! Ready siya sa props niya ngayon na. Parang alam na natin kung ano gusto mo sabihin, Gab. Hindi ko sinasabing bias ako sa pineapple, Trisha, pero masasabi kong masarap kasi siya Diba? Pero wala akong bias. Ay, wag kang... Naku, lagi tayo sa mga schoolmates natin na kumakain ka habang nagsasalita. Naku, Gab. Anyway, isa nga sa pinakapatok, no, na pizza ay ang Hawaiian flavor. And it features ang pineapple as a topping. Ang creator nga daw ng nasabing pizza, ubusin ko lang may FYI muna, go Gab. Canadian diner owner. Siya si Sam Panopulos. I hope I pronounced that right. At naging bestseller ang kanyang recipe sa mga lugar kung saan malimit tumubo ang pinya. No, kinagigiliwan niya ito ng marami dahil iba ito sa nakasanayang veggie meat toppings. Pero may ilang nagsasabi na hindi daw acceptable ang pagkakaroon ng pineapple sa pizza dahil kakaiba ito sa panlasa. Kaya schoolmates, acceptable nga ba ang pineapple as topping sa pizza? Maaari kayong tumati sa aming diskusyon, mag-comment lang below, and please like and share our stream. Okay. So parang ready na tayo sa topic natin. And I'm sure ang kulang na lang ay yung mga guests natin. So, simulan na natin sa feeling ko mga kabarkado mo talaga silang dalawa and kanina pa natin sila kinakausap.
first is an actor and an endorser, and that's my Bay finalist. Talagang kasama talaga ito gabi, no? Hi, Kim Blast! Hi, Kim! How Hey, are guys. you? Hi, What's Kim. Kamusta Uy. ka dyan? Ayos lang. Hi guys, thanks for having me on the show. Subukan ko na hindi mag-English masyado. Okay Kahit lang, ano. okay lang. Use the language you're comfortable in. Pero G lang kasi pretty sure marami na nagko-comment ngayon kung ano nga ba ang say nila sa pineapple over pizza. O Gab, yung mga kadebate ni Kim. Maraming salamat for being here with us tonight. At ang isa naman nating guest ay kilala rin bilang isang aktor, endorser, and Man of the World 2020. Isa rin sa aking kasama si Kim. Siyempre, walang iba kundi ang That's My Bay ng Bataan, si Tommy Peñaflor. Hello, Hoy. Tommy! Hi, Tommy! What's up, guys? What's up, Kim Blas? Hi. Ay, kamusta Tom? Kamusta dyan? Alam ko, Okay naman. Oh, good morning. Dito, good evening dyan. Iba pala yung time zone palaki na Tommy. Pero I'm sure, hindi naman nun madadelay, of course, yung inyong telecast ngayon, di ba? Live naman I tayo hope, lahat. sana. Hindi naman Dasal yun. lang sa hindi wifi naman. natin. Gano'n. Okay, go Gab. May mga tanong tayo. Oh, Gab. Parang ang dami mong tanong, Gab. Nag-ready ka ata. Chris, bago tayo pumunta sa ating debate, kumustahin muna natin ang aking mga Bay Brothers, di ba? Anong tawag mo? Anong tawag mo ulit? Bay Brothers. May ganun pala. Okay. So Kim, kamusta naman? Kamusta ang buhay quarantine dyan? Okay naman, medyo paulit-ulit yung mga ginagawa. Gising, kain, laro, live streams, mga online guestings. Tapos yun, when I wake up, it's another day. Ganun na naman. Hindi naman pwedeng lumabas kasi alam mo na, medyo delikado. Pero yun, okay naman. It's medyo nakakabaliw din kasi ako lang mag-isa eh. So, yan. Pero okay naman, surviving. Gamer ka ba? Huh. This is my baby. This is my baby. Yeah. Ano yan sa amin, baking. Parehas kayo ni Alden, no, Kim? Parehas tayong gamer. Yeah. Siya, mobile gamer. Ako talagang kahit ano. Okay. Kim, bukod sa gaming, alam ko kayo ni Tommy. Isa kayo sa mga inspiration ko eh. During That's My Baby. Talaga ba? Oh, yun. Saktong flex lang ba? Ganon. Sana nga talaga. Wala na eh. Mataba na. May six-pack yan. Talagang advocate sila ng healthy lifestyle. So, Kim, aside from gaming, ano ba yung mabibigay mong tips sa viewers natin para ma-maintain nila yung healthy lifestyle during the pandemic? Ito, para sa mga gamers, ganito na lang. Kada talo or pag online, kada patay or something, bigyan mo muna yung sarili mo ng parusa. Parang every time you die, 10 push-ups. Or pag natalo kayo, 50 sit-ups. Para at least, ma-motivate mo si sarili mo na hindi matalo. Tapos pag natalo, ma-fit ka pa. Magiging fit ka pa. So parang win-win situation either way. So yan yung parang, tapos it makes everything a bit more interesting din. Yun yung ginagawa ko minsan. Tapos parang nakakapagod kasi lagi akong talo eh. dahil sa kakampi. Ano doon, yung secret. Yeah. Talo, push up, no? Trish. Yeah. Sa mga teams natin. Kaya mo yan, Gab. Pag gamer workout. Kaya mo yan. Salamat doon, Kim. At gamers, take note yan. At ito naman si Tommy. Trish, punta naman tayo kay Tommy. Ito, alam ko, na-stuck ka dyan ngayon sa US, no? Dahil nagkaroon nga ng lockdown. So, kamusta naman ang buhay dyan? Dito, okay naman. So, parang kailangan mo lang din mag-social distancing kapag lalabas ka, tapos wear your mask. Okay naman, hindi naman masyadong nagpapanik yung mga tao kasi lahat naman affected, so wala naman tayong magagawa. Fair skin ka na, Tommy. Rosy cheeks ka na. Rosy cheeks ka na. Hindi. Nasanay ka na sa malamig. Secret to skincare daw yan, malamig dapat. Tom, balita ko, nanalo ka nga daw dito sa Misters of Pilipinas 2019, no? At napakalaki po to represent our country sa international pageant.
Tulad nung tanong ko kay Kim, paano ba yung mga naging preparation mo for this pageant and ano yung mga maipapayo mo sa ating mga viewers to stay physically fit, especially during this quarantine? Yeah, actually, na-stress ako ng konti kasi na-stuck ako sa US and then reigning ko ako ng one of the world Philippines. So parang, syempre, dapat meron kang maitulong kahit paano sa mga Dabber Cats natin sa Philippines kasi nga man of the world ka. Tapos hindi ko magawa, wala akong choice. So before mag-quarantine, nag-isip ako yung parang push-up challenge. Tinag ako nung pastor namin sa Philippines. And then parang naisip ko, ito yung answer. Sabi ko, nagpipray kasi ako kay God. Sabi ko, ito yung answer paano makatulong ako sa mga tao. Hindi man financial or hindi man nandun ako, at least sa health, sa physical, sa pag-workout. So, gano'n. Tapos, gumawa lang din ako ng routine. Actually, dinlag ko siya every morning para everyday gagawin ko siya, routine ko na talaga siya. Tapos, yung mga tao, gayahin din kasi especially during pandemic, kailangan mas fit tayo. So, yun lang. Grabe, no? Uso-uso yung mga challenges na gano'n, no? Gab, may ginawa ka bang mga gano'n na challenges? Siyempre, dapat hindi ka nagpapahuli eh. Naggawa ng challenges yung dalawa. Alam mo, ang nakuha ko dito, parang we can all be part of the solution in our own cities, no? Yeah. Maximize nila yung social media platform, di ba? To spread information, to give inspiration. Katulad na nga lang nung pagbibigay ng tips on workout from home, pwede nating gawin lahat yun. Tama, Trish? Kahit sino may chance tumulong sa simple way, maliit na pararaan. Yep. Okay, so syempre, sorry guys, may juice sabaw pa ako, gigising ko lang. Okay lang yan, okay lang maging sabaw. Kahit hindi bagong gising, sabaw ka talaga eh. Dami, na-call out siya doon. Pero guys, just so you know, yung mga viewers natin, very excited na sila sa mga sagot niyo regarding our topic. So, hi lang din kay Florinaldo, Nigel Balinton. Pa-shoutout daw guys sa Carmel Youth Agusan del Sur Chapter. Kay John Ree, ayan, lagi natin nakikita yan si John Ree dito. So, thank you very much kay Anna, and May Olaco, Wyatt Hua, and Ashley Solis. Ang dami na nila guys na pag-usapan regarding sa pineapple on pizza. So guys, game, usapang pineapple on pizza. Ano bang baguhin pa natin, Trisha? Napakahalagang pag-usapan. Oo, nakakatulong sa ekonomiya, guys. You're making a difference. Why is pineapple a good or a bad topping on pizza? Kayo guys, Tommy, and Kim. Tommy. Anong masasabi nyo? Good ba siya or bad topping on pizza, and why? Sige, ikaw muna, Tommy. Ako ba? Sige, ikaw muna, bro. Sige. Yes, good. Pero Gab, ano yun, Kim? Kala mo ikaw lang yung may pizza. Yeah! Ay, ayan, oo. Padala naman kayo dito, guys. Uy, bakit wala, no? Walang nag-inform sa amin na kailangan ng pizza. Promise, nagkataon lang. In-order ko yung pizza. Tapos sabi ko, nga, no? Yung usapan mamaya, pizza. Pero yun, sagot ko, pineapple deserves to be on pizza. Kasi, pansin ko, pag may Hawaiian pizza sa party, inuubos ng mga tao eh. Sinasabi lang ng mga tao na ayaw nila kasi parang yun yung uso eh. Na parang nagiging sila, like parang sinusundan lang nila yung, pineapple, bakit naman hindi? Para sa akin, yung anchovies, fish, kahit anong fish, olives, that doesn't deserve to be on pizza. Tapos alam ni Tommy kung gaano ako fan ng pizza. Kasi siguro mga 2-3 times a week, 2 malaking pizza in-order ko, tapos inuubos ko. Pag hindi ko maubos, binibigay ko sa EB Babes. 2 or 3 times in-order ko. Pero yeah, pizza, I feel so passionate. I'm gonna cry. Pineapple deserves to be on pizza. It's sweet, it's healthy, and yeah, kailangan ko nang lunukin yung pizza.
Alright. Tommy, anong counter-argument mo doon? Nabanggit niya na ayaw niya rin daw ng olive sa pizza. Ikaw? Sabi ni King Tom, ano lang daw, kaya maraming may ayaw dahil sumusunod lang sa bandwagon. Sa uso lang nga ba yun? Doon na lang, pwede bang doon na lang din ako sa may pineapple? Naku! Kasi your name is Thomas Piñaflor. Smart! Utang gamer. Alam mo, dahil alam mo, Gab, alam mo kasi Trish, Gab, Kim, magkakapatid tayo, di ba? So, dun tayo sa may pineapple, okay? Kung susuportahan tayo. Yes, tatay. Parang naging tatay ka dyan. Parang unanimous na, no? Na kailangan daw ng pizza. Ikaw na lang, Gab. Ikaw na lang. Parang lahat kasi kayo kumakain ng may pizza. Hindi, may sagot naman ako. May sagot naman ako, syempre. Pinagandaan ko naman to. Pinagandaan ko naman. Sige, tama niya. Search from ano ba yan? So, mas okay walang pineapple sa pizza. Simple lang. Alam mo, kasi yung pineapple, dagdag lang yan, sagaba lang yan sa space. Mas okay, simple. Di ba nga, ano yung kasabihan? Less is more. Hindi, simplicity is beauty. So, pag mas simple, mas beauty. So, mas masarap kainin, di ba? Okay. May punto nga naitawid. Naitawid yun, tama yun. Nagpupunto nga naman ng space yun, Trish. Pag makakapay na, mas madali siyang makain. Pag yung simple lang. Wait lang, ano mo pa yung pineapple na yun? Wala na yung sustansya kasi na oven na yun. So, di ba, useless lang yung pineapple na yun. Wala na. Grabe, may tips talaga. Pang lifestyle talaga yun. Di na daw yun masustansya. Kasi daw, sana yung pork, sana yung beef, sana yung chicken. Para din sustansya yun eh. Niluluto din yan eh. Hindi, na-dry na kasi yung pineapple. So, kung gusto mo ng dry mango, walang sustansya. Walang sustansya. Prunes, apricots. Hindi, prunes meron. Oh, di ba? Raisins, bacon. Dun sa mga sinasabi nila, binabanggit nila na nagko-consume ng space ng pizza. Napakataling napin nito, Tricia, no? Siyempre, napaka-importante schoolmate sa pizza yung lasa eh. Di ba? So, ano bang difference nun, Kim and Tommy, kung may pineapple sa pizza? Anong nagagawa nun sa panlasa natin? Si Kim muna. So actually, pineapple, of course, since it's a fruit, it contains fructose. So what it does, it enhances the flavor na nasa bibig mo. Tapos hindi ko to na-research, alam ko lang to. And especially din sa Filipino culture, mahilig tayo sa mga may kanin. So yung iba, hindi sila nabubusog sa pizza lang, parang feeling nila bitin. One good thing about pineapple is fructose is also an agent that helps you feel na busog ka. So, di ba pansin mo kahit minsan prutas ko lang sa umaga, feeling mo busog ka na agad. Dahil sa fructose yan. So that's what pineapple does. And Tommy, I think it's your turn. I know. Pwede bang mag-out na lang sa live nito? Nabangitan ka ng fructose eh, no? Oo nga, bakit? Alam mo, hindi talaga ako na-inform. Akala ko live lang to. Sabi ni Gab, katuwaan lang to. Bakit may fructose na ngayon? Ano to? Kilala mo ako. Diba? Pag ako yung katapat, laging seryoso, dapat kahit fun lang. I know, bro. Competitive ako masyado. Tapatan natin yung fructose na yan. Mag-search daw muna si ano. Paano? Fructose, hindi fructose. Tapatan natin yung fructose na yan. Actually, may nagbanggit dito. Okay. So, may nagsabi dito na nakakabalanse daw ng taste ng pizza ang pineapple. Pero may nagsabi rin naman dito na, nga naman, agree din naman daw siya kay Tommy na masyado lang daw maraming toppings, pwede naman daw lagyan na lang ng karne. So, ibig sabihin, hindi lahat may gusto ng Hawaiian pizza. Yeah. Pero Gab, ikaw, what do you want to add to that? Ang dami na nabanggit ng dalawang hirap sumingit. Hindi, actually, may sinasabi si Kim about sa fructose. Sa akin naman, hindi kasi
Meron kasing mga tao na hindi pa pwedeng kumain ng dairy and fruits kasi hindi sila hindi kaya. Hindi may lactose intolerance, sana lactose. hindi na lang kakain ng pizza. I know. So kaya dapat may lactose free na pineapple Hawaiian pizza kasi hindi pwedeng pagsabayin yung dairy and pineapple. So ang tanong, pwede ba ang cheese sa pizza? Yan na yung tanong. Mga Big Brother. Pwede ang cheese sa pizza, wag lang may pineapple kasi magkasama yung pineapple and cheese. So baka sumakit yung tiyan nila. Feeling ko lang. Sa bagay. Alright. Tama naman. Bago yan, schoolmates, bago natin tapusin ang ating diskusyon, kasama si Bakim at si Beto, magkakaroon lang tayo ng quick break at magbabalik pa ang schoolmates. Break Time Live. Break Time Live. We'll be back, guys. What's up, guys? Kape-kape muna tayo dyan. Wala tayo, guys. Pero Gab, di mo talaga ako in-inform. Ganito pala ko laro lang. Sabi mo laro lang. Buset. Okay lang yan, guys. Hi, guys! We're back! Nagka-problems naman saglit, but hopefully you guys are still here. So wait lang, shout out lang daw guys kina Flory, kay May Aguinaldo, kay Jerica, at kay Colleen Bitancor. Nagsabi, hi Tommy! Ayan, and nagsabi rin, hi Kim! Hello! Ayan, so tuloy-tuloy tayo guys, game! Ano na yung sinasabi nyo? Na usapang fructose na tayo kanina. Yes, I'm proud of my Bay Brothers, no? Talagang nagbibigay sila ng mga scientific facts. Grabe. Of course. Medical engineer yan si Tommy. Based from experience. So,
So ano na tayo, Trish, no? Ito na yung parang huling tanong. Ano ba yung difference doon sa health benefits na pinag-uusapan na nga natin kanina? Kung may pineapple as a topping sa pizza. So, sige, unahin natin si Tom. Si Tom naman. Ikaw ba, Gab? Ano bang masasabi mo ba? Ang pagkil daw, Gab. Ang dami na nasabi ng dalawa. Kasi, di ba parang ang dami nagsasabi na hindi daw okay. Fruits do not go well with pizza daw, di ba? Pero di nila alam na ang tomatoes ay prutas, di ba? Ang bell peppers. Wait, prutas ba ang tomatoes? Yeah. Oo. So, hindi alam ko talaga. Hindi. Yung mga scoops natin. So, maraming fruits ang pizza bukod sa pineapple. Pero pag-usapan natin, healthy pa rin ba yung fruits pagka dumadaan na siya sa maraming proseso? Tommy, Kim? Kasi hindi naman siya fresh fruit, di ba, na pinitas, tapos nilagay sa pizza, dumaan pa yan sa pagluluto, nilalagay pa sa oven. So, healthy pa rin ba yun? Yung ganung yung actually, fruit? Yes, para sa akin, yung fruit, parang yung problema ay hindi yung fruit, pero yung pizza itself. Kasi at the end of the day, pizza is not healthy. Hindi siya healthy food unless cauliflower pizza yung kinakain mo. So parang, kahit nasa side ako na you should put pineapple on pizza, para sa akin, it doesn't make a difference kasi pizza still pizza. Unhealthy pa rin siya. May konting parang makakuha mo yung benefits ng pineapple ng konti sa pizza. But then, cooked or not, nandyan pa rin. So, of course, pag processed siya, tapos canned, and then mga ganyan, nabawasan yung nutrients because of course may mga additives, may mga preservatives din since canned food. Either way, unhealthy pa din siya kasi it's pizza. Wala naman healthy na pizza. So, yeah. But it still deserves to be on pizza. Yeah. Unless purist ka daw. Unless purist ka, ayaw mo agree with Kim. Agree with Kim. Same naman. Tama naman si Kim. Siguro, like, 30% merong vitamins. Uy, may American accent na. 30%? Kim, sobrang dumudugo na nga yung mo dito everyday kasi wala ka choice, kailangan mo mag-English. So, Tom, agi ka ba with Kim? Doon yung sinabi. Yeah. Tama si Kim. Tama. So, basically, Schoolmates Trish, hindi naman, ang pizza alam naman natin, kung gusto natin ang source of nutrients, diba? Yung pizza, hindi gaano ang best option na pwede nating mapili. But, it satisfies our cravings, basically. It gives satisfaction, diba? Yes. Pero, dito sige, actually, sabi nila, pag nag-crave ka daw, it's because may kulang na nutrients sa katawan mo. So, yun yung parang signal ng katawan mo na, okay, kailangan ko nito kumain. So, possibly, di ba? Pwede na yung craving mo sa pizza is makes you healthy. I'm on live in Philippines. Live. Yeah. You wanna say hi? Kaya ang kausap mo dyan, Tommy. May additional guest tayo galing kay Tommy. Come here. Say hi. It's live in Philippines, kuya. Kagigising lang din. This is Rafi. What's up, guys? I didn't just wake up. Kayo nakapagising? 1 o'clock. Oh, 1 a.m. Ibang-iba talaga yung time zone niya na Tommy, no? Parang pati siya nagugulat, kakagising mo lang ba? O hindi? Yeah. Okay. So, we're gonna walk around after this, okay? Wow! English si Tommy. Straight English nga daw, please. With American accent. Oh, hindi. Tagalog tayo, Pilipino tayo. Mahal ko yung bayan ko. Every Mr. of the... Tom? Mr. Man of the world ka eh. Man of the world. So, dapat international ka eh. Yun na problema eh. Doon nga tayo may hirapan ko. Guys, wait lang. Interrupt ko lang kayo. May nagpapa-shoutout si Joanna Espacio. Ay, hindi pwede, Trisha. Pwede! Guys, kailangan nila dahil nanonood sila sa inyo. Si Ashley and si Lovely nagpapahay kay Kim and kay Tommy. And hey, Labs, hi everyone. So guys, keep commenting kung dapat ba ang pineapple ay nasa pizza or hindi. Please, okay, mag-away-away. Baka kala ko kanina hindi, mag-away kayo. Ni Kim tsaka ni Tommy. Hindi guys, mag-away-away tayo. Mag-away-away kayo sa comments. Damay na to. Grabe. Okay. Actually, Tom, si Maha nanonood. Salvador.
Si Salvador, tapos na yung ASAP? Aguinaldo. Okay. Lamina. Alam ko, tapos na silang mag-dance eh. Ikaw, gusto ba bang itanong sa ating mga guest tonight? Ako gusto ko na lang talaga tanungin ko, may mga gusto ba kayong i-plug yung ating mga guests? Sina Kim and si Tommy, may mga online events ba kayo? Especially si Kim, gamer yan, so baka may kami pa-live stream ka mamaya right after this. And si Tommy. Dati nagla-live stream ako sa Facebook Live, pero since meron akong in the works na contract sa ibang live streaming, tigil muna ako, ayusin ko muna yan. So, abangan lang mga updates, of course, sa Instagram, TMB_Kim. Yung spelling ng TMB _Kim, K-I-M. Yeah. Code ba yan? Clan ba yan? Kaya TMB? No. Yung clan namin ni Gavin, ni Tommy. That's my bae. Okay. Kala ko TMB na bagong code. Forever, that's my bae. Yeah. Ikaw, Tommy, may bago ka bang mga events? Natapos ka na magkape? Tapos na yung kape mo? Parang casual lang. Okay, guys. Casual, nagkape lang. Hindi. Wala naman ako mga events, pero sa mga gusto pang makita ko anong ginagawa ko, follow niyo lang ako sa social media ko, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter. And nag-vlog na rin akong konti para lang, kasi walang ginagawa. So sabi ko, para may magawa, para makapag-update din sa mga friends natin dyan sa Philippines. And yun lang. So, Relumins. So, yung para huwag kakalimutan, guys. Relumins. And yung Man of the World International. So, marami kasi nagtatanong kung kailan yung competition. No. It's bago. So, the competition international na kasi before is national. So, this year sana gaganapin yung international, but they cancel it because of the pandemic, and then they moved like on February. I think so. February of guys, 2021. Dapat mag-vlog ka na rin na what is it like in the life of man of the world. Yung i-claim mo na gano'n na ikaw yung panalo, di ba? Dapat gawin natin yan. Abangan namin yan sa vlog mo, Tommy. I'll do my best. Yeah. Yeah. All the best sa inyong mga future endeavors at sana magkita tayong muli after this pandemic. That's why reunite. Yes. Yeah, okay. So ayun guys, maraming salamat sa ating mga naging guests. And guys, tuloy-tuloy pa rin yung mga nagko-comment, nagpapa-shoutout sa inyo. So hopefully, i-follow niyo sila guys sa kanilang mga social media accounts and you can talk or pwede niyo sila tanongin, bakit mo gusto ng pineapple sa pizza? So, there's that. Maraming salamat guys. Gabi ka, may mga ma-plug ka pa ba? Or is this goodbye? Ayun, sa akin guys, ayan, syempre kayo schoolmates sa aming pagbabalik after neto lang, syempre tapos na ang MECQ, magbabalik ulit ang schoolmates na magkakasama na kaming tatlo, pero for now ito muna tayo, Schoolmates Break Time Live, at abangan nyo syempre ang Rise and Shine Pilipinas. Kung gusto nyo maganda ang umaga nyo, mag-tune in kayo sa Rise and Shine para nakikita. Yup! So there's that. Diba? Ayun, diba? Gab, baka naman may pa-pizza ka dyan. Ang dami naman na nasabi sa'yo, may utang ka na sa akin. Joke lang. Ayun, padala mo na lang. Anyway, thank you so much, Kim and Tommy, Gab. Till our next live, thank you so much. Once again, this is Schoolmates Break Time Live. Bye, Schoolmates! Bye, guys. Thank you. Bye, guys. Thank you. Kim Boog, Kim Johnny, God. Bye, bro. God bless you. Love you guys. Love you all. Wow, love agad. This is the live?